amihan, bahagyang lumayo muli sa may extreme Northern Luzon. Pero ang rough ng Shear 9 ay patuloy pa rin na magdudulot ng pag-ulan sa extreme Northern Luzon. Nag-iingat sa posibleng pagbaha. Pero nalalabi naman sa ay patuloy pa rin na makakaranas ng katamtaman lagi ng panahon na humid at maalinsangan, especially sa may bahagi ng katimugan ng bansa. At posibleng shallow trap sa silangan ng Mindanao na magpapaulan sa susunod na linggo at talakayin. Hello, good morning mga folks. Welcome po muli sa ating Daily Weather Bulletin at Analysis para sa araw ng Biyernes, December 6, 2024. Ang oras nating first time ngayong aga ay alas 10:44 na ng umaga. Well, medyo manipis ang ating amihan ngayong araw pero patuloy pa rin ang umiiral ito sa may bandang extreme ng Luzon na bunsod pa rin na magiging mas malamig at magtudulot pa rin ng mga kalat-kalat na pag-ulan lalo din sa bahagi ng extreme ng Luzon at lalo na sa bahagi pa rin ng Cagayan Valley na patuloy pa rin silang nakakaranas ng mga moderate and some heavy rain showers mula pa kahapon. So pinag-iingat po sa mga sobrang saturated na area na yan. Kaya inaasahan ang mga posibleng pagbaha. So far, wala naman tayong masyadong lightning strikes na nade-detect ng aking lightning detection system sa Caloocan. Meron tayo at least mga dalawa dito sa kalurang bahagi ng Zambales pero sa baybayin naman ito. So mag-iingat pa rin sa mga kababayan sa mga taga Zambales dahil medyo may mga pagtulog at pagkidlat dyan. Mababa rin ang ating detection mula sa Doppler radar ng mga water vapor, lalo na dito sa bahagi ng Central Luzon at Metro Manila. So almost stationary pa rin ang ating magiging weather systems. Nakataas ang thunderstorm advisory, pero naka-final ito sa Mindanao dahil halos hindi na sila inulan dyan at balik sa makatamtaman at friendly weather ang ilang bahagi ng Mindanao. At within 12 hours, ay magiging unsignificant impact na yung forecast. Kaya naka-final na po yung forecast mula sa Data PD Pag-asa sa area ng Mindanao. Pero dito sa NCR ay since 10 AM ay maaring within 12 hours magkakaroon pa rin tayo ng mga isolated rain showers mula Metro Manila, Bulacan hanggang Cavite na yun mga folks. Within 12 hours. So naka-advisory po. Ganon din sa Visayas ay nakataas din ang thunderstorm, most likely within 12 hours din. Diyan sa Negros Occidental, Iloilo, Guimaras, Antique, Capiz, Aklan, Leyte, Southern Leyte, Biliran, Eastern Samar, at sa halos buong Samar region. So sa halos sa bandang Visayas, naka-forecast lamang ang mga posibleng isolated at mga localized thunderstorms within 12 hours. So kalimitan niya mga bandang hapon na o gabi. So, mag-ready na lamang ng payong sa anumang isolated rain showers. Sa ating current conditions, overcast, gloomy, medyo mahangin sa amin sa Caloocan, maabot ng 19 km per hour, at ilan lamang na maulap ang magiging himpapawid. So, medyo maaraw dito sa amin sa Caloocan at medyo mataas ang humid. Sa lowest temperature na tala na aking weather station kanina ng 6:01 AM, nakapagtala kami ng lowest of 26.6 degrees Celsius. Kahapon, mababa ang aming highest temperature na naitala na nasa 28.1 degrees Celsius lamang kahapon ito ng umaga at 7:48 AM. Meaning ay wala tayong masyadong comments sa ating heat index na nasa 32.4 degrees Celsius lamang ang heat index. So medyo drier po o masyadong dumadalas na ang pagiging drier ng paligid sa Metro Manila. Pero kung tatabi naman natin sa peak extremes in past 24 hours, pagdating sa alinsangan o mainit na temperatura, maabot sa 34.4 degrees Celsius ang Zamboanga Peninsula at sa lowest temperature naman sa Baguio, almost stationary, balik sa 17.6 degrees Celsius. Pagdating naman sa Inulan, ang Apari, well, obvious na po, binanggit na natin yan, na nagkaroon sila ng 33 mm na total rainfall. So expected pa rin ang mga uulanin sa area na yan. Kasama na ang Cagayan Valley. So magdala po ng payong mga folks ha. Outside humidity, medyo pa-drier tayo ng bahagya at 68%. At bumaba ito ng 4% since last hour. 1,009 hectopascals po, so almost stationary lamang na medyo moderate lamang na
katamtaman ng ating barometric pressure. So, ibig sabihin, medyo gloomy tayo at may mga mangilan-ilang isolated rain showers and localized thunderstorms ang madalas na iiral, lalo na sa Metro Manila at steady ito since last hour. High tide and low tide status, may 13 hours down to 54 minutes. So, minimum low po tayo. At inaasahan natin dyan sa extreme Northern Luzon ay medyo malikot pa rin ang alon na umaabot ng 1.25 meters. So, sa mga malilit na mangingisda natin, kung maaari ay huwag muna pumalaot, pero kung kinakailangan ay magsama na lamang kayo ng mga grupo-grupo at magsama ng mga medium sea crabs, yung medyo malalaking bangka, para iwas aberya kapag nagkakaroon ng malalaking pag-alon, kasabay din ng malakas na bugso na hangin dulot po ng Estelis. At sa Hilaga naman, dyan sa may bandang Ilocos, of course, at La Union, malakas naman ang daloy ng northeast monsoon naman. So, ingat pa rin mga folks. At sa ating bukod sa high tide and low tide status, ay baka madaling araw na ito magma-maximum high tide. So, wala naman sigurong papalaot ng ganyang oras ng gabi. Sa Almanac, sumikat ang haring araw kaninang 6:08 a.m. at inasang lulubog ito mamayang 5:26 p.m. At sa ating moonrise and moonset, kaka-moonrise lang ito. Yan, kaninang 10:25 a.m. Nasa elevation of 8 degrees pa lamang. So, kaka-moonrise pa lamang ito at lulubog ito mamayang gabi at 10:03 p.m. At sa ating local weather outlook, para ngayong weekend, magiging partly cloudy ating maghapon. So, mukhang moderate at fairly weather naman kahit papaano. Magdala na lamang na pananggalang sa tinding sikat ng araw dahil halos maaraw ang ating maghapon despite na may mga partly cloudy tayo ha. Ganon din bukas na Sabado at maliit ang tsansa ng pag-ulan. Pumasok man ang tsansa pero very isolated lamang ang pag-ulan. Wala tayong nakataas na forecast pero isolated ang lalabas dyan. Bukas, mga 7 to 10% lamang ang tsansa na uulanin dito sa amin sa Caloocan o sa iba't ibang bahagi ng Metro Manila. Kaya sa lowest temperature expected, 32 degrees Celsius. The lowest temperature expected ay 25 to 26 degrees Celsius. So, diretso agad tayo sa ating ginagamit na satellite imaging. Makikita po na manipis lamang ang kaulapan sa iba't ibang bahagi ng Northern Luzon. Pero mataas pa rin ang saturation ng ulap dyan sa bahagi ng Northern Luzon at extreme Northern Luzon. Punsod pa rin ng medyo numinipis na shear line dahil medyo numinipis po yung ating amihan na dumadaloy sa extreme Northern Luzon. So, base sa ating animated rainbow imagery, hindi masyado kita sa Himawari 8 ni Pag-asa, hindi masyado kita. Pero sa Himawari 8 ng Japan Meteorological Agency o ng Japan ay kitang-kita po na at least may concentrated na water vapor. Yun nga lang, medyo manipisan lamang ito. Hindi masyado makapal. So medyo manipis siya. Ayan, kitang-kita po. So mga ilan-ilan lamang na mga pag-ulan ng iiral sa extreme Northern Luzon, lalo na sa Batanes, Cook Islands. Ayan. Batanes at Babuyan Islands, ilang bahagi ng Apari, yan, Cagayan Valley, at the rest ng hanggang dyan sa may sentro. Kung malapitan natin titignan ito, ay ang bahagi nga po ng bandang Tugigaraw pababa ng Ilagan at Isabela, medyo makakaranas pa rin kayo ng mga kalat-kalat na pag-ulan. Yan, mga ilang light to moderate. Kung sisilipin natin dito, ay hindi masyado kita yung details. Pero kay NOAA, mas kita pa rin yung details na posibleng ulanin pa rin ang bahagi na yan ng Apari, Tugigaraw, yan, sa may bandang Ilagan at Isabela area, and the rest ng Batanes at Babuyan Islands. Sa may kanluran din naman ay medyo maulap pa rin kahit mga ilang isolated rain showers ng iiral, mula dyan sa baba ng Ilocos Sur, Benguet, La Union at ilang parte ng Pangasinan. Pero the rest, katamtaman at mostly gloomy ang hipapurin dahil pa rin sa umiiral na manipis na shear line. May shear line pa rin tayo kahit na manipis. Ayun, no? Yung boundary ng shear line niya. Yung traversing niyan. So kahit manipis yan ay at least magdudulot pa rin ng mga kalat-kalat na pag-ulan niya. Kitang-kita naman mga ilang light to moderate and some heavy rain showers pa rin ang umiiral dyan sa may bahagi pa rin ng Cagayan Valley. Pero mula Mountain Province, Ifugao, pababa niya ng Nueva Vizcaya, Quirino, pababa ng bandang San Jose sa may bandang Central Luzon ng Nueva Ecija, hanggang Tarlac ay katamtaman at medyo maaraw po ang umiira sa inyo dyan. So huwag masyadong ibibilad. Kasama na ang area ng Angeles, Pampanga. Magiging partly cloudy to some gloomy ang iira sa inyo. Kasama na ang ilang bahagi dito sa bandang Zambales, pababa ng Olongapo at Bataan. At mula naman sa bahagi ng Gapan, pababa ng Bulacan sa San Miguel, Baliwag, hanggang San Jose del Monte, papasok na yan ng buong Metro Manila
magiging katamtaman partly to mostly cloudy lamang ang medyo iiral. So medyo gloomy, kaya lang generally klaro ang ating himpapawid. May ilang partly cloudy lamang ang iiral sa ilang bahagi ng Metro Manila, Calabarzon area, hanggang dyan sa may bandang Quezon Province, at ilang areas ng bandang Bicol region sa Camarines Norte. So may mga ilang partly to mostly cloudy lamang ang iiral sa Camarines Norte, Camarines Sur, ilang bahagi ng Iliga, mas maulap ang parte ng Albay at Sorsogon, at may mga ilang kalat-kat na pag-ulan ng iiral naman sa may bandang Catanduanes, Gatchito-Torena at dyan sa may bandang Caramuan. So magdala pa niya ng pananggalang kahit na mas maaraw ang general na magiging weather systems natin. At mula naman sa bahagi ng Mimaropa ay ang bahagi ng Mindoro, magiging partly cloudy ang area at may mga ilang light drizzle rains ang maaring umiral sa may bandang Oriental Mindoro, pataas na yun ng bandang Abra de Ilog. So halos maghapon ganyan na magiging weather systems kasama na ilang bahagi ng Palawan area. Ayan o, kita-kita po. So dahil maninipis, diretso tayo sa pinaka-ABN para mas kita po yung texture o yung pinaka-actual ng infrared ng water vapor. At least makita naman na natin. Ayan, so makikita natin maninipis lamang, katamtaman at mga ilang partly cloudy ang iiral sa nabanggit natin sa Mimaropa. At sa bandang Bicol region, mostly mga ilang partly to mostly cloudy lamang at mga ilang drizzle light rains. The rest ng Southern Luzon at Visayas, katamtaman pa rin na magiging lagay ng panahon natin at mga isolated rain showers lamang ang patuloy na iiral dyan. So hindi na natin isa-isahin ang bahagi ng Southern Luzon at buong Visayas area. Most of partly cloudy at gloomy ang madalas na iiral lamang sa area na yan. Kaya kung sisilipin natin sa pinaka-data feed ni Pag-asa, ay halos walang kaulapan ang nakikita. Hindi lang masyado nakaka-captured ng satellite. Pero pagdating dito, mas detalye, nakikita pa rin yung ilang light water vapors. Pero katamtaman pa rin ang magiging lagay at mostly fairly weather ang halos buong Visayas at Mindanao area. Puro mga isolated rain showers lamang ang iiral, lalo na pagdating dito sa bahagi ng Davao region, ng Davao Oriental at Davao Occidental. Mga ilang partly cloudy to mostly cloudy, mga ilang isolated na mga kalat na pag-ulan at pagkulog, lalo na sa hapon o sa gabi ang iiral. Mangilan-ngilan lamang na iiral ang mga kalat-kat na mahihinang pag-ulan sa may bandang Davao del Sur at Davao del Norte. And the rest ng Sorsogon area mula Sultan Kudarat pataas na Maguindanao del Norte hanggang Lanao del Sur at Lanao del Norte, magiging katamtaman at maaliwalas ang magiging panahon ninyo dyan. Pagkaroon man ng mga mahihinang pag-ulan, panandalian lamang at hindi nagtatagal. So the rest ng Zamboanga Peninsula, magiging katamtaman din ang lagay ng panahon, mga ilang mga partly diesel light rains lamang ang medyo iiral mga folks. At mga ilang kalat-kalat lamang at mga ilang localized thunderstorms sa hapon o sa gabi, especially sa bahagi ng Zamboanga City, Basilan at Sulu-Sulu. Pero sa nalalabi ng Northern Mindanao, katamtaman at fairly weather din ang iiral. Halos klaro lang din ang hipapawid. Ayun, ida-dark mode natin. Mostly partly to mostly cloudy na namang iiral at mga ilang mahihinang pag-ulan lamang ang madalas na bubuhos. Maliban lamang sa binanggit natin kanina sa may bandang katimugan ng Davao region, especially Davao Oriental at Davao Occidental area na may mga ilang mas makakapal na ulap dyan, bunsod ng mas mainit na temperatura ng karagatan din dito. So asahan ang mga biglaang buhos ng ulan lalo na sa hapon o sa gabi. So ingat na lamang mga folks. So halos buong bansa ay magiging katamtaman ang ating lagay ng panahon at wala naman tayong masyadong magiging problema sa magiging malakas na buhos ng ulan. Ang magiging concern lamang na pag-iingat dyan sa bahagi pa rin ng Isinolo Luzon sa may bandang Cagayan Valley at Apari na patuloy pa rin na mas inuulan kumpara sa ibang nalalabi ng bansa. At dahil wala naman tayong binabantay na bagong sama ng panahon, pero yung ating mga forecast ay tinitingnan pa rin natin dahil bukod sa mayroon tayong nakikita dito sa forecast ng Global Spectral Model ng Japan Meteorological Agency. Ayan, magsisimula raw itong papasok ng PAR by December 9. So, next week nga po talaga ito. Pero mukhang isang shallow trough lamang ito or shallow low pressure area kung sakali. Papasok ito mula sa silangan, then kikilos ito pakanluran, lalapit daw ito sa bandang eastern ng Mindanao. So, mga next week, malalaman natin kung mananatili lamang itong shallow, pero at least may forecast po na may lalapit ito na shallow trough dyan. Ayun, no? So, posibleng itaas pa rin yan ni Pag-asa bilang isang low pressure area. Pero hindi ito magiging masyadong agresibo na low pressure. Masyado lamang itong manipis kung mangyayari po ito next week. Dahil kung sisilipin natin yung mean sea level pressure, pinakamababa, 1,004 hectopascals, pagsapit po ng December 11. So,
pwedeng considering low pressure area. So, magdudulot po yan ng mga pag-ulan po sa bahagi ng Mindanao. So, tingnan natin pa rin this coming weekend kung mangyayari yung forecast. Dahil kung pagbabase natin sa mga multi forecast simulations ng mga iba't ibang weather agencies mula kay GFS, makikita po, iiral na naman ang intertropical convergence zone this weekend. Hanggang this coming weekdays. Iiral uli ang ITCC. So, magbubunsod yan ng shallow trough na may lalapit nga daw sa may bandang Mindanao. Wala kay ECMWF, kung sisilipin natin yung pinaka-latest, ay hindi naman nakikitaan na may shallow trough na mabubuo dito. Pero yung ITCC, makikita natin na mas iiral this coming weekdays o next week. So, probably may mabubuo talagang shallow trough dyan. Or itataas ni pag-asa as mahinang low pressure area na magpapaulan po sa may bandang Eastern Mindanao, So, tingnan natin. At mula naman kay NABGEM ay shallow trough din ang ipinapakita na lalapit sa may bandang Mindanao. So, pumasok man yung forecast, kung pagbabasa natin dito, ayan, mababa pa rin at 10% pa lamang yung maaari niyang magkaroon ng significant. Medyo shallow na. So, yung ating ni-report na yung forecast na may mabubuo sa may bandang southeast ng Guam, hindi naman po kasi natuloy. So, yung panibago nito ay nandito na sa may bandang boundary ng eastern ng Mindanao sa labas ng PAR. Maaari lamang siya na manipis na shallow o mahinang low pressure area lamang. So, base kay NABGEM ay ganun din, shallow trough din ang pinapakita at sa iba't ibang weather agencies ng ICON at GM ay shallow trough din ang pinapakitaan. So, kung mangyari man yan next week, mataas ang confidence na magiging shallow lamang siya o mahinang low pressure area na magpapaulan sa bahagi ng Mindanao. So, kung mangyari man yan, ay medyo i-ready pa rin natin mga folks. Dahil magdadala yan ng mga malalakasang pag-ulan just in case. At maaring magdulot pa rin yan ng mga pagbaha. Dahil nga po, iiral mula nitong siguro Sunday o Monday, iiral po ang intertropical convergence zone. Babalik muli ang ITCC. So, bago mag-11, December 11. Sa isla tayo ngayon. So, simula bukas, medyo magkakaroon na siya ng medyo mataas na saturated cloud at magbubugso ang ITCC within 2 days. Mula ngayong araw. So, bukas sa Sabado at Linggo, maaaring bumalik muli ang intertropical convergence zone na magbubunsod na may pamumuong shallow trough o shallow low pressure area na lalapit sa may Mindanao next week. So, tingnan na lamang po natin at magbubugso yan ng mga pag-ulan. So, tingnan natin. Since inconsistent pa sa forecast ni ECMWF, pero kay GFS, NABGEM at iba't iba pang mga weather agencies kasama na kay Japan Meteorological Agency, mataas ang confidence na mayroong shallow trough na mabubuo dito. So, medyo i-ready pa rin natin. Kaya matuloy yan o kaya hindi, at least mayroon tayong idea na magkaroon lamang ng manipisang shallow low pressure area lamang. Hindi ito magiging isang ganap na bagyo o malakas na bagyo. Manipis lamang ito at yun na lamang ang medyo iingatan natin dahil yung dalang ulan naman yan ang magbubunsod ng mga posibleng pagbaha. At sa ulat lindol, well, wala naman tayong na-detect na medyo malakas-lakas sa pagyanig dito sa loob ng ating bansa. Kaya lang, sa labas ng bansa, may na-detect ang aking seismograph. Madaling araw ito, mga bandang alas 2 bago mag alas 3 ng madaling araw. At dahil teleseismic ito, ayan teleseismic po yan, ibig sabihin lamang yan malayo yan sa ibang bansa nang galing. At mula sa pinaka-data feed natin ay nagkaroon po ng magnitude 7. Ayan, tuloy-tuloy pa rin ang mga aftershocks sa may bandang offshore ng Northern California. Kaninang madaling araw, kung babalikan natin yung data feed niya, ayan, nagkaroon ng magnitude 7 na mababaw-babaw lang po ang pagyanig niya, 14 km ang lalim. So malakas, very strong earthquake po ito. Nataon lamang sa karagatan nito ng Northern California. Ayan, napakarami na kagad ang mga aftershocks niya. So more than 100 na siguro ang mga aftershocks niya. May magnitude 7 na itala ito, eksakto 2:44 AM ng madaling araw sa atin sa Pilipinas. Yan. So, sa kanila, mga gabi pa lamang. Mga bandang hapon, magagabi na. Yan. Mga, siguro 5 or 6 p.m., 6:44 p.m. Sa atin naman, mga alas 2:44 ng madaling araw.
So malakas yan. At nagtaas daw ang Northern California ng tsunami warning. Bagamat yung mga ibang forecast na lumalabas ay unlikely daw na magkaroon ng tsunami. Pero maganda na rin yan, at least medyo preparado kaysa naman sa hindi nakapag-prepare ang mga kababayan. Sa mga Pilipino natin na nasa Northern California, ingat po. At kung nasa malapit kayo sa baybayin, medyo layo-layo po muna. Pakiramdaman nyo muna. Since wala pa naman kanina madaling araw yan, maaring ibaba rin ang pagtaas ng tsunami warning. So, yun lang ba po pinaka-latest natin na pagyanig na na-detect at pinakamalakas ito na pagyanig sa Amerika ngayong buwan ng December. Panigurado po yan. So, ingat na lamang po at hopefully walang nagkaroon ng mga cracks and damages sa mga structure sa baybayin ng California, ng Northern California, lalo na sa paligid na ito ng Petrolia at Honeydew at Pearldale. Hopefully walang nagkaroon ng mga pagdamage sa paligid na yan. So, mula naman sa Pilipinas ay since wala naman tayo na itala na at least magnitude 4 na mga pagyanig at kukunti pa lamang yung mga minor earthquakes. So, diretso agad tayo sa ating historical na total ng pagyanig sa bansa. Tingnan natin kung ilan na po ang total since wala naman tayong magnitude 4 na naitala. So, by the way, ang total earthquakes natin mula January to December, to December 6, to be exact, ay nasa 12,482 earthquakes na po. So, marami. Pagkakaroon tayo ng comparison yan kapag natapos na ang taon ng 2024. So, mula naman sa total earthquakes natin for December 2024, i-load natin, may total of 165 earthquakes na po tayo. 155 dito is magnitude 2.0 pataas. 8 pa lamang ang magnitude 4.0 at nanatiling dalawa ang ating magnitude 5.0. Isa dito sa may bandang Ilocos Norte at isa dito sa may bandang Balutay Island, Sarangani ng Davao Occidental noong A4 ng 2024 po. So, konti pa lamang ang mga pagyanig since nakaka-6 na araw pa lang naman tayo ngayong month ng December. At narito naman ating 3-day weather forecast para sa araw ng Biyernes, December 6, 2022. At hanggang dito na lang po ang ating daily weather bulletin at analysis para sa araw ng Biyernes, December 6, 2024. Huwag mong kalilimutan na mag-like, share, subscribe po sa ating YouTube channel. Visit lamang yung internet sa ating website at www.pimoweather.com para sa iba pang detalye na gusto nyo malaman na hindi natin naisama ngayong umaga. Well, since stationary at pagiging maaraw namang ang magiging madalas na magiging weather system natin sa NCR at ilang karating Luzon. At visit naman sa ating website sa gusto malaman pa rin ang pinaka-real-time events mula sa aking aparato sa Caloocan at sa data feeds
mula sa iba't ibang weather agencies. Maraming salamat po mga folks at happy weekend po sa ating lahat.